Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Tunay tayong pinagpala ng ating dakilang Diyos sa buhay. Amen. Hallelujah, hallelujah. We give the highest praise, glory, honor, majesty to the King of Kings, the Lord of Lords, the mighty God, the everlasting Father, our dearest Jesus, the one true God. Amen. Hallelujah. Let us clap our hands unto the Lord. Amen. Hallelujah. Let us thank the Lord and pray. We thank you, Father God. Hallelujah, for the blessings, Lord, for the salvation of our soul, for moving in our midst, Lord God, for filling us with your sweet Holy Spirit. And as we listen to your holy word, Father, leading prayers about with Pastor, we beseech you, God, anoint the message of salvation. Make us understand your holy word. Help me bring forth your message with your love and power, O God. Hallelujah. Remove doubts and unbeliefs, Father. Hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Bind the powers of darkness. Cast out in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Everybody say amen. You may go back to your seats. God bless you, Paul. The Bible says, 1 Thessalonians 5:12 and 13. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, 13, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Praise God. Hebrews 13:7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith followed, considering the end of their conversation. 1 Timothy 5:17, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Amen. We give double honor, respect to the man of God, our beloved pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of God, ang propeta ng Diyos sa huling kapanahunan. Amen. And we always cherish the precious memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Hallelujah. Ang sabi nga ng Biblia, Psalms 112:6, surely he shall not be moved forever. The righteous shall be in everlasting remembrance. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. And God has given us a faithful pastor who taught us, amen, who fed us with knowledge and understanding, as what the Bible says in Jeremiah 3:15, and I will give you pastors according to mine heart, we shall feed you with knowledge and understanding. Tunay na dakila ang Diyos, amen, hallelujah, sa ministeryong ito. We are so much blessed po. And I want to greet also my beloved wife, Christine, our children here in the Philippines and in the United States. Ang aming mga pamangkin dyan sa Estados Unidos, amen, sa Canada, and also kay Mark, Maine, and I want to greet my sisters in Manila in our main church, beloved Peach, beloved Kyujun, beloved Ted, and beloved Luke Smith, sa Dakan, Indiana, and Atalay Curig, sa lahat ng aming mga younger siblings, and all our pamangkins, amen, hallelujah, aming mga apo, na patuloy na talagang lumalago ang banal na iglesia ng dakilang Diyos sa buhay. Lumalago ang pamilya ng ating mahal na pastor, amen, and maging sa mga manggagawang narito, beloved preachers, beloved ordained preachers, beloved kay Louis, Angeles, amen, hallelujah, sa lahat ng mga preachers na kasama natin, beloved workers, and lahat ng mga ginagamit sa banal na ubasan, pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa lahat ng ating webcast viewers all over the world, God bless you po. Tunay na talagang pinagpala tayo habang tayo'y nagkakasama-sama sa ating pagpupuri, sa ating pagsamba, bumababa ang presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Pagpapatunay lamang na kinalulugdan ng Diyos. Bakit kinalulugdan ng Diyos? Amen. Sapagkat nasa tamang katuruan, nasa tamang pagpupuri. Amen. Na yan ang kanais-nais sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya naroon tayo pinapagaling sa ating mga karamdaman, sa ating pagsamba, sa ating pagsunod, pakikinig ng salita ng Diyos, ating isinasagawa ito. Amen. Hallelujah. Tunay na hindi nangyari yan nung tayo'y nasa iba't ibang kongregasyon pa, mga minamahal. Yung mga kinabibilangan tayong mga pananampalataya, na tayo ipinanganak na sa mga malalaking mga relihiyon, mga minamahal, pero walang Diyos na tumutugon sa atin. Pero dito,
nakita natin, yung mga narinig natin, yung mga patotoo, mga minamahal na yung patay binuhay ng Diyos. Amen. Sari-saring himala, mga minamahal. Hindi yan kathang-isip. Hindi kathang-isip ng tao upang ikwento dito sa banal na pulpito, mga minamahal. Ito'y katotohanan, patotoo ng mga kapatiran na binago, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Hindi nangyari yan noon sa atin, mga minamahal, sapagkat ang mga leader ng relihiyon, hindi talagang sinugo ng Diyos. Amen. Sa atin, sinugo ng ating dakilang Diyos, nag-ayuno, nanalangin, amen, talagang totoong sinunod ang kalooban ng Diyos. Nabanggit ni Beloved kay Louie kanina, walang negosyo ang ating mahal na pastor sa pagsisimula sa banal na gawain, mga minamahal. Wala silang inasahan kahit kanino man. Kahit sa mga foreigners, mga minamahal na mga churches, na mga ministry. Talagang sila'y umasa sa ating dakilang Diyos na buhay. At ito tayo ngayon, tayo naging bunga ng kanilang mga panalangin, pagpapagal, mga minamahal, upang tayo magkaroon ng kaligtasan, buhay na wala hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Ang sabi ng Biblia, kaya nangyayari ito, sabi ng Biblia, 1 Corinthians 4:20, for the kingdom of God is not in word, but in power. Amen. Hallelujah. Dito po sa unang mga tiga-Korinto 4 talatay 20, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, hindi yung salita ng salita. Tumanda na tayo sa kakapakinig ng salita ng mga ngaral. Walang nangyaring kagalingan, walang katugunan sa mga panalangin. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade, dahil nga sugo ng Diyos, amen. After God's own heart, dininig ng Diyos ang ating mga panalangin, amen. Hallelujah. So nung unang panahon, 2,000 taon na nakakaraan nandito ang ating mahal na Panginoon Jesucristo, ang mga apostoles ay binigyan ng kapangyarihan upang magpalayas ng mga demonyo, amen. Magpagaling ng mga karamdaman. Kagaya ng mga apostoles nung unang panahon, kasama ang ating mahal na Panginoon Jesucristo, hanggang ngayon, nangyayari pa rin yan. Kung ano yung inuutos ng mahal na Panginoon 2,000 taon na nakaraan, magpagaling kayo ng may mga karamdaman, hanggang ngayon, nangyayari ang kagalingan ng karamdaman, ang mga himala na galing sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Matthew 10:1. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 10, ang talatay 1. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad, at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu, upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. 7 at 8. At samantalang kayo'y naglalakad ay magsipangaral kayo na magsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo ng mga may sakit. Magpabangon kayo ng mga patay. Maglinis kayo ng mga ketong. Magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So pagpapatunay lamang, mga minamahal, na tayo'y nasa tamang katuruan. Luke 10:19 and 20, behold, I give unto you power to tread upon serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas Kapitulo 10, ang bersikulo po ay 19 hanggang 20. Narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan, ng kaaway, at sa anumang paraay, hindi kayo maano. Gayon may huwag ninyong ikagalak
ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa aklat ng langit. Amen. Isang malakas na pagpupuri, papalakpak sa ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah, hallelujah. Yung mga karamdaman natin na pinagaling ng mahal na Panginoon, pagpapatunay lamang daw po ng ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay sa kaharian. Ibig sabihin, papuntang langit tayo, nasa totoong iglesia tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Hindi tayo nagbabakasakali. Laging sinasabi ng mahal na pastor, hindi tayo nagbabakasakali, tunay ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Na yung ating mga karamdaman na walang pag-asa noon, mga minamahal, wala tayong pag-asa, nasa kaguluhan, maging ang ating pamilya, wasak na tahanan. Dito binuo ng Diyos, mga minamahal. Sa mga nagpapatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, patuloy nating nararanasan ng mga bagay na yan. Amen. Pero binigyan pa rin tayo ng free will, ng freedom ng mahal na Panginoon. Ibigin mo ako ng kusa mong loob na pag-ibig, na paglilingkod sa Diyos. Yun ang gusto ng mahal na Panginoon, hindi sapilitan. Kaya makikita natin, dito na ipinanganak sa iglesia, yung iba tumatalikod sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ano nangyari sa buhay nila? Meron tayong freedom. Pipiliin natin kaligtasan o buhay na walang hanggan o kapahamakan sa impyerno, mga minamahal. Ganun lang kasimple. It's black and white. Langit o impyerno, yun lang ang patutunguhan ng tao. Dalawa ang patutunguhan, parehong eternal. If you're serving the Lord like what we do, tayo naglilingkod na may katapatan sa mahal na Panginoon, nagsusumikap tayo na makasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, langit daw po ang naghihintay sa atin. Pero kung tayo sa sarili natin, kahit dito na tayo pinanganak sa iglesia, kahit mangangaral ka, kung hindi mo naman sinusunod ang kalooban ng mahal na Panginoon, impyerno ang ating tungo, mga minamahal. Yan ang katotohanan. That's why we must follow. Ipagpapatuloy ito, mga minamahal. Kaya naitaguyod ang banal na iglesia ng Diyos. Hindi lang sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, mga minamahal. Sa ibayong dagat, sa Asia. Nandun na tayo sa buong daigdig. Gumagapang ang Jesus Miracle Crusade. Unti-unti na itataguyod ang banal na iglesia ng Diyos sapagkat tayo'y nananatili sa katuruan. Nasa tamang katuruan tayo, nasa tamang pagsunod tayo, amen. 100% pananampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay, sa mga ipinangaral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Kaya hindi tayo magkakamali kung ating ipagpatuloy ang lahat ng ating narinig, amen, na ipinangaral sa atin ng ating dakilang, ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, na linakipan ng dakilang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya ating mga narinig kanina, mga minamahal, yung pagbabago ng buhay, hindi kayang gawin ng kaawayan. Yung hold-upper, yung magnanakaw, mga minamahal, notorious gang member, pumapatay, nagpapatayan sila dahil drug addict. Nung dinala ng mahal na Panginoon sa banal na gawain, sila'y dinala sa banal na gawain at tinanggap ang mahal na Panginoon. Ngayon, nagpapatotoo, nakakurbata, amen, napakagandang tingnan, na binagong lubusan ng ating dakilang Diyos na buhay. Ayaw ng mahal na Panginoon na may mapahamak ni isa. Amen. 2 Peter 3:9. Ayaw ng Diyos na may mapahamak, ngunit tayo'y lumapit sa Diyos, humingi ng tawad sa mahal na Panginoon sapagkat lahat naman ay nagkasala. For all have sinned and come short of the glory of God. Kailangan nating lumapit sa ating dakilang Diyos, magpakumbaba tayo, maglingkod, at sundin ang kanyang banal na kalooban. Praise the Lord. Dito po sa unang Pedro, Kapitulo 3, ang versikulo po ay 9. Na huwag ninyong gantihan ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Amen. 2 Peter 3:9 po. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang Pedro Kapitulo 3, ang versikulo po ay 9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod na sa inyo'y hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak,
kundi ang lahat ay mga sipagsisi. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hindi hard taskmaster ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ayaw niya na tayo may nararamdaman, may karamdaman, kaya nga pinagaling ang ating mga karamdaman. Amen. Nung tayo lumapit sa mahal na Panginoon. 3 John 2 says, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Mga minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. So threefold blessing, mga minamahal. Physical blessing, amen. Kagalingan ng ating mga karamdaman. Maging pagpapala sa material, financial, ipinagkakaloob ng Diyos, amen, sa atin. Upang guminhawa tayo sa ating buhay. Higit sa lahat yung buhay na walang hanggan, yung kaligtasan na meron tayo, mga minamahal. Yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Tayo lang hinihintay ng mahal na Panginoon. Unahin mo lang ang mahal na Panginoon sa lahat ng ating ginagawa, sa ating paggising, sa ating buong araw, mga minamahal, sa ating pagtatrabaho. Put God first in your life. Maging sa pamilya mo, lagi nating sinasabi, kung mahal mo, kung meron kang mahal dito sa ibabaw ng daigdig, kung mahal mo ang pamilya mo, unahin mo ang Diyos. Amen. Sa lahat ng bagay. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa mga hindi inuna ang Diyos, inuna ang kanilang sariling pagtatrabaho sa ibabaw ng daigdig. Nag-3 jobs na, triple jobs, mga minamahal. Naubos yung lakas sa pagtatrabaho. Pagdating sa huli, may karamdaman na, may sakit na. Yun po ba ang pangako ng mahal na Panginoon? Though sinasabi ng Biblia, it is appointed unto men once a day, but after this, the judgment. Nakatakda sa atin ang kamatayan. Kaya dito, binibigyan tayo ng kaunawaan, mga minamahal, na hindi lang ang tao mabubuhay sa material na bagay, kundi sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan maunawaan natin yan. Mahalaga ang ating pamilya, yes. Mahalaga ang ating pamilya. Kailangan ka magtrabaho, sabi sa Biblia. Kung hindi ka nagtatrabaho para sa pamilya mo, mas higit ka pa sa hindi naniniwala sa Diyos. Kailangan mag-provide tayo sa ating pamilya. Pero mas uunahin mo ang Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Amen. Kailangan balanse, mga minamahal. Naglilingkod ka sa Diyos, inuuna mo mahal na Panginoon, inaasikaso mo ang iyong sambahayan, mga minamahal. Ganoon ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Ayaw ng Diyos na may mapahamak. Kung kay manggagawa, kung kay mangangaral, inuuna mo ang Diyos, amen, inaasikaso mo rin ang iyong sambahayan, mga minamahal. Hindi mo pinapabayaan ang kanilang mga pangangailangan. Nagpo-provide ka sa kanila, mga minamahal. Yan ang itinuro sa atin ng ating beloved parents in the Lord, sapagkat may mga manggagawa na ang mahal na Panginoon din ang tumatawag, mga minamahal, na mag-full-time worker sa banal na gawain. Sila ay nananalangin. Sa bawat outreaches, outstation, may nananalangin para sa atin, sa ating pagtatrabaho, patnubayan, pag-iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya tayo pinagpalang lubos. Ang ating alamin daw, sabi ng Biblia, bakit tayo nabuhay sa digdig? Hindi tayo singaw, mga minamahal. We were created by God. Psalms 100 verse 3, pakihanda po. Merong lumikha sa atin. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan na ating alamin na ang Panginoon, siya ang Diyos. Hindi natin linikha ang ating sarili. Hindi lang tayo singaw sa ibabaw ng daigdig na ito, mga minamahal. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 100, ang talata po ay 3. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo sa Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. So lahat ng meron tayo, lahat ng ating naipon, mga sari-saring parangal na talagang yun yung minsan yung mga magulang, yun ang gustong makita sa kanilang mga anak, mga minamahal. Pagod na yung mga bata sa kakaaral. Kailangan maging top 1 ka, magkaroon ka ng kung ano-anong medalya.
Yung iba nagsusumika para yumaman ng yumaman, mga minamahal. Pero lahat ng yan ay ating iiwan. Sandali lang ang buhay sa ibabaw ng daigdig. Lahat ng meron tayo ating iiwan, mga minamahal. Ating pagsumikapan ng tunay na paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Wala tayong madadala sa kamatayan, ang sabi ng Biblia. Praise the Lord. Ecclesiastes 5:15. As he came forth of his mother's womb, naked shall he return to God to go as he came, and shall take nothing of his labor, which he may carry away in his hand. Praise the Lord. Ecclesiastes 5:15, ganito po ang pagkasulat. Kung paanong siya lumabas sa bahay bata ng kanyang ina, hubad na yayaon siya ulit na gaya ng siya dumating, at hindi magdadala ng anuman sa kanyang nagawa, na kanyang madadala sa kanyang kamay. Amen. Amen. Hallelujah. Kung paanong siya'y lumabas sa bahay bata ng kanyang ina, hubad na yayaon siya uli, na gaya ng siya'y dumating, at hindi magdadala ng anuman sa kanyang nagawa, na kanyang madadala sa kanyang kamay. So, anong ipagmamalaki natin, mga minamahal? Unang-una sa Diyos na lumikha sa atin. We cannot boast of anything. Ang katalinuhan, ang ating buhay, ang talento na meron tayo galing sa mahal na Panginoon. Amen. Hindi natin pagmamayari ang buhay na to, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ganun na lang ang ganong pag-ibig ng ating mahal na pastor sa mahal na Panginoon, na kanyang, kung ano yung inutos ng mahal na Panginoon, na tayo ay mahatiran ng salita ng mahal na Panginoon upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Pahalagahan natin, mga minamahal. Hindi biro ang buhay. Ngayon, pwede tayo magbiro sa paglilingkod sa Diyos. Sa kinabukasan, pag ikay nadisgrasya na, malalaman mo na hindi ko pala hawak ang buhay ko. May Diyos pala na dapat paglingkuran. Dapat pala maging seryoso ko sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mula nang kami lumaki, mga minamahal, nakita namin ang buhay ng tao. Yung mga naglingkod na may katapatan sa Diyos, pinagpala naman talaga. Yung mga hindi naglingkod sa Diyos, kapahamakan, walang kapayapaan, walang kasiguruhan sa kinabukasan, mga minamahal. Proverbs 27:1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Praise the Lord. Hindi natin pwedeng ipagmalaki ang kinabukasan, mga minamahal. Ang ano pang ating gagawin, ating mga plano sa buhay. Huwag tayong mag-dwell dyan, mga minamahal. Ang ating pagsumikapan ng tunay na paglilingkod, pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 27, ang versikulo po ay 1. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya nariyan ang signs, wonders, and miracles. Ito'y galing sa Diyos. Amen. Para malaman natin ang katotohanan na may Diyos sa langit na lumikha sa atin. Hindi lang kaligtasan ng ating kaluluwa, nariyan ang kagalingan ng ating karamdaman, kaginhawaan sa buhay, mga minamahal. At buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Ang sabi ng 1 Timothy 2:4, who will have all men to be saved. Lahat. All men. Ang sabi ng Biblia, and to come to the knowledge of the truth. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 4, na siya may ibig ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makalam ng katotohanan. Amen. Kaya tayo ngayon nagpapatuloy, ating ipinagsasabi, mga minamahal, ang katotohanan na may Diyos na lumikha. May langit na ating patutunguhan
at may impyerno na may kapahamakan sa ibabaw ng daigdig, mga minamahal, kung hindi tayo maglingkod sa mahal na Panginoon. Kaya itong darating na 50th anniversary, mga minamahal, ating pagsumikapan, bawat isa sa atin magdala ng kaluluwa, mga minamahal. Kung paano tayo naligtas, narinig natin ang ebanghelyo ng kaligtasan, ganun din daw po ang ating gagawin sa ating kapwa. Tayo magbunga, mga minamahal. Huwag masayang ang mga patotoo na meron tayo. Ang sabi ng isang manggagawa na kinuha ng mahal na Panginoon, is one of the prayer warriors. Dahil tumalikod siya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kung hindi mo ipagsasabi ang nangyari na himala sa iyo, sa buhay mo, sa peace mission, kasama ang ating mahal na pastor, kukunin kita. Kinuha siya, mga minamahal. Siya'y namatay. Kaya, ibinibilin sa atin, huwag natin baliwalain ang mga patotoo na meron tayo sapagkat yan ay galing sa ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah. Magsumikap tayo na makasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Yung mga patotoo na yan, yan ang gagamitin para sa ligtasan ng maraming kaluluwa, mga minamahal. Hindi na tayo kailangan makipagdebate dahil maraming magagaling. Ipakakita natin ang prueba, ang ebidensya na ang Diyos ay tunay. Amen. Hindi tayo makukumbinsi sa salita lamang, mga minamahal, kundi sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na buhay. So bilang Kristiyano, ang ating paglilingkod sa Diyos, ang sabi ng Psalms 116 rather, 12 up to 14, "What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord." 14, "And I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people." 17, "And I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord." Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 116, ang talatay 12 hanggang 14. "Ano ang aking ibabayad sa Panginoon? Dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin, aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon, oo, sa harapan ng buong niyang bayan." Praise the Lord. Yan daw po ang ating gagawin, mga minamahal. Aking babayaran, pakibalik po yung verse in Tagalog. Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon, oo, sa harapan ng buong niyang bayan. So we are expected to be here to worship God. "What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me?" Yung ating physical na katawan, hinahain nating buhay. Amen. Buhay na to, ibinibigay natin sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya't pinapamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng kaawaan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan bilang isang buhay na hain, banal, kalugod-lugod sa Diyos na siya'y inyong inaasahang paglilingkod. Amen. Romans 12:1. Praise the Lord. "I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service." Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, ang versikulo po ay 1, "Kaya nga, mga kapatid, ipinamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba." Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isang malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So ang ating buhay, ang ating katawan, buhay na hain daw po ito, mga minamahal. Ito ay dapat banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ano man ang ating ginagawa sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon, ito ay hinahain natin sa ating dakilang Diyos na buhay. Maging ang ating mga pinagkakaloob, ito ay para sa Diyos. Amen. Hindi dahil sa ating sarili, tayo'y naligtas. Yan ang katotohanan. Amen. "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." Kaloob ng Diyos ang lahat ng meron tayo, ang kaligtasan na meron tayo, ang talento na meron tayo na dapat nating
ipagkaloob sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hindi natin pwede ipagmalaki. Ito na yung aking naipundar sa banal na iglesia. Ilang taon na ako naglingkod sa Diyos. Okay na yan. Nag-iipon na ako. Hindi po walang tigil ito, amen, na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon habang tayo may hininga, habang tayo may buhay, tayo magpupuri sa Diyos, tayo maglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah! Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Sapagkat ito ang ating buong katungkulan. Hinahanap ng mga kabataan lalo na, ano ba ang aking role, ano ba ang aking purpose sa buhay? Ang sabi ng Biblia, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang banal na kalooban. Yun ang ating role sa ibabaw ng daigdig. Amen. Ecclesiastes 12:13-14, additional verses po. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man, for God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Amen. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang versikulo po ay 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Amen. Hallelujah. Yun daw po ang purpose. Lalo sa mga kabataan, gumag-graduate ngayon, ito ang purpose natin. Kung graduate ka sa kung mga courses na mga kinuha nyo, walang problema dyan, mga minamahal. Huwag mo lang kalimutan ang mahal na Panginoon. Hallelujah, na lumikha sa'yo. Anumang larangan tayo naroon, mga minamahal, huwag mong kalimutan ang mahal na Panginoon. Hallelujah, kung sawang-sawa ka na sa politika, pumasok ka sa politika para maging malinis. Galit na galit tayo sa corruption. Ang mga kapatiran naman hindi nangingialam sa politics. Dapat nga, sinabi ko na for so many years ago, tayo dapat yung nag-a-apply bilang mga pulis, sundalo, kagawad, barangay captain, sapagkat malinis ang ating puso. Amen. Nasa tunay tayong paglilingkod sa Diyos. Kung tunay ang ating paglilingkod sa Diyos, tunay din yung paglilingkod mo sa kapwa mo. Dahil takot kang magkasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw ni Mrs. na tumakbo ko, pero dapat tayo nangingilam, mga minamahal. Nakita natin kung gaano kagulo ang politika sa bansa. Kung paano yung chlorine lumilinis sa... napakakonti lang ng chlorine, di ba? Pag marumi yung tubig, lagyan mo yung isang balde, lumilinis yan, pwede mo nang inumin. Ganon din ang Kristiyano. Ang sabi in Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen. Pero kung mahina ka, pwede kang bayaran, huwag ka nang tumakbo. Kung magiging kurap ka lang din, masisira ang pangalan na mahal na Panginoon, huwag nang sumali sa politika, mga minamahal. Maglingkod na lang na may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. So bilang Kristiyano, ito din bunga ng Espiritu Santo, Galatians 5:22 up to 26. Maghanda na po ang ating mga musicians and singers. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. And they that are Christ's have crucified the flesh with affections and lusts. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not be desirous of vainglory, provoking one another, envying one another. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Galatia Kapitulo 5, ang versikulo po ay 22 hanggang 26. Dalapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan, at ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman
nakasama ang mga masamang pita at mga kalayawan nito. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging mga palalo na tayo'y magmungkahian sa isa't isa, magiging mamamagitan sa isa't isa. Amen. Amen. Hallelujah. So kung lumalakad daw tayo sa banal na Espiritu Santo, ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging mga palalo na tayo'y mumungkahian sa isa't isa, nag-iinggitan sa isa't isa. Amen. Nandito sa banal na kasulatan lahat, nakasulat kung paano tayo maging tunay na anak ng mahal na Panginoon. Hindi nag-iinggitan, hindi yung nagpapatamaan. Ngayon, social media na, nakapublic na lahat. Pag may galit sa isa, post ng post. Hindi niya alam, ang ginoglorify niya ang kaaway ng Diyos. All have sinned. Lahat naman nagkasala. Lahat tayo humihingi ng kahabagan sa mahal na Panginoon. That's pride, mga minamahal. Sinisita mo yung kapwa mo, nagpapatama ka sa social media, that's not right. Hindi yan gawain ng isang tunay na Kristiyano, mga minamahal. Ang sabi ng Galatians 5:16-21, ito yung mga lumalakad sa laman. Galatians 5:16-21, this I say, then walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are the contrary, the one to other, so that ye cannot do the things that ye would. But if ye be led of the Spirit, you're not under the law. So 19 po. Now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred. Amen? Mga hindi maalis na mga hatred sa kapwa. Variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of that which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Praise the Lord. Kindly po. Galatians 5 talatay 16 hanggang 21, ganito po ang pagkasulat. Sinabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi niyo gagawin ang mga pita ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban-laban, upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Datapat kung kayo pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. At hayag ang magawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtatanim, mga pagtatalo, mga panidibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwaan pananampalataya. 21, sa mga kapanagilikan, mga paglalasing, mga kalayawan. Ang mga katulad nito, tungkol sa bagay na ito, ay hindi ipinaalala sa inyo, tulad sa aking pagpaalala ng una sa inyo, ng mga nagsisigawa ng mga bagay, gayong bagay ay hindi nagsipagmana ng kaharian ng Diyos. Amen. Lakpakan natin ating mahal na Panginoon. So, atin pong i-review ang mga verses, mga bersikulo na ito upang hindi tayo mawalay sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Ito ang ayaw ng ating mahal na Panginoon, ang mga lumalakad sa laman, mga minamahal.
Nandito na lahat, nakasaad na lahat ng ginagawa ng sanlibutan, mga minamahal, lahat narito, nakasulat. Huwag daw natin gawin yon kung gusto nating magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Hindi pwedeng sabihin, gumagawa naman ako ng mabuti sa kapwa, philanthropo naman ako, philanthropist naman ako, dami kong tinutulungang tao. Nagkakakuba-kuba na ako sa pagtatrabaho dito sa ibang bansa para masuplayan ko yung aking mga kamag-anakan sa Pilipinas. Mga minamahal, hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi sa ating kabutihan tayo ay maliligtas, kundi sa kahabagan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Sapagkat ang sabi ng Matthew 7:1, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter in heaven, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of the Father which is in heaven. Palakpakan natin ng malakas ang ating dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ito mayong lahat. At kung may mga baguhan, ating mga bisita, aming inaanyayahan kayo pumunta dito sa harapan upang tanggapin niyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa higaluhan. Ibig mo ako na di kayang tumasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahira ang kabanalan, kamalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Lord, give benediction. Habang di karapat-dapat, pagkukulan ng at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking kaluhan. Inibig mo ako na di kayang tumasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahira ang kabanalan ng kalatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo.
you, Jesus. Hambang karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wakas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masukalian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kaya tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahira ang kabanalan. Hallelujah! Salamat sa sunod ng biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa. Jesus, hallelujah. Higit pa sa buhay ko, salamat sa subulang biyaya mo. Salamat sa subulang biyaya mo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, maraming salamat. Subulang biyaya mo. Hallelujah, hallelujah. Initawag Diyos, hallelujah. Hallelujah, maraming salamat po, man Panginoon. Para sa ating mga minamahal na mga baguhan, mga bisita. Kayo po ay tunay na pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi po kayo nagdala sa inyong sarili dyan. Walang iba po nagdala sa inyong sarili dyan, kundi ang ating pong dakilang Diyos. Upang inyo pong makilala ang nag-iisang Diyos na tunay, walang iba kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Upang kayo po'y makatiyak na inyong kaligtasan at kayo po'y magmana ng buhay na walang hanggan. May apat na reglamento po ang kaligtasan. Unang-una po ang tinatawag na pananampalataya. Kinakailangan sumampalataya po kayo sa ating pong dakilang Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang tao. Siya po ay nagdusa at ipinako sa krus para sa kasalanan ng buong daigdig. At siya po'y muling nabuhay upang patunayan na siya po ay nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pangalawa po, ang tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Kinakailangan na pagsisihan niyo po ang inyo pong mga kasalanan. Ang makadiyos na pagsisisi, ito po'y totally na pagtalikod sa kasalanan na kailanman hindi na niyo po babalikan ang inyong mga nagawang mga pagkakasala. Pag nakita ng ating pong dakilang Diyos na taos-puso kayong nagsisisi, nais niyong maging banal at maging matuwid sa harapan ng ating pong dakilang Diyos, tutulungan kayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ang pangatlo, mga mahal, ito po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na ito po ay nakasulat dito po sa mga gawa, Kapitulo 2, talatang 38. Sabi dito, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Jesucristo sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang bautismo sa tubig, mga minamahal, ito po ay hindi po pagsali o paglipat sa panibagong relihiyon o anumang sikta. Bagkus, mga minamahal, ito po ay ating pong pagsasakatuparan
na kung paano isinagawa ng mga apostolis 2,000 taon na ang nakalipas. Ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos, yan din po yung ating pong isasagawa. Amen. At ang pang-apat, ito po yung bautismo ng Espiritu Santo. Ang Diyos na po ang magsasagawa niyan. Kapag kayo po nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, patuloy kayong dumadalo sa banal na gawain ng ating pong dakilang Diyos. Yung bautismo ng Espiritu Santo, yan po'y daating sa inyo na may palatandaan ng pagsasalta ng iba't ibang wika. Kaya ang gagawin ng inyong mga mahal sa lahat ng ating mga bisita, tanggapin niyo po ang ating pong dakilang Diyos na inyo pong sariling tagapagligtas. Sumunod po ka sa panalangin na aking pong babagitin. Sabihin niyo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lubos po ako nagpapasalamat, mahal na Panginoong Diyos, na aking napakinggan ang iyong mga banal na salita. Ako po ay isang taong makasalanan, subalit ako nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala mula na ako magkaisip hanggang sa mga sandaling ito. Patawain mo po ako, Diyos, sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala. Hugasan mo po ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Gawin po kong tunay na anak mo sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Hallelujah. Kami po'y manlangin po para sa inyo. Opo, ang pagpahal namin, Ama. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa una't panalangin po ng amin pong minamahal, ginagalang na Pastor at Evangelista, Wildes Lada Almeida, ang lahat na matumanggap sa iyong dakilang pangalan. Mahal na Panginoon, patawain po ang bawat sa kanila at isulat mo po, Diyos, ang kanilang mga pangalan sa kalangitan. At iligtas mo po sila, mahal na Panginoon, sampunang kalmamal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Pagkatapos ng ating pong banal na gawain, kayo po'y magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon upang ang inyong mga kasalanan, ito po'y mapapatawad. At kung kayo may karamdaman, sapagkat ang karamdaman, ito po'y bunga ng kasalanan. Kapag kayo po ay nabautismo at mapapatawad yung mga kasalanan, yung karamdaman ay gagaling sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tuloy-tuloy ng mga minamahal. Dadako naman tayo sa ating pong mga pangailangan. Aking pong tinatawagan, ating pong beloved Ordained Preacher, Brother Ignacio, para po sa ating mga pangailangan. Praise po, beloved Brother Benedict. Mga minamahal, tayo po yung manalangin. Praise God. Hallelujah. O po dakilin namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal na Panginoon, sa mga sandali ito, kami dumudulog sa trono ng biyaya, nagsusumamo sa iyo, humingi ng tawad sa lahat ng mga pagkulang, sa mga kainan na pagbigyan. Patawad po mula Panginoon, dalangin po namin ng Diyos. Hallelujah. Patuloy na pagbibigay mo ng kalakasan, kalusugan, pag-iingat, pagpapala. Mahawang buhay sa aming minamahal, ginagang na Pastor Evangelista Wildes Lada Almeida, ang iba na propeta, the beloved children, children row, grandchildren and great-grandchildren, lahat po ng mga aral, lahat po ng mga gagawat, minakapatiran sa buong daigdig. Pagpalain mo sa araw nito, mala Panginoon. Patid po namin, Lord Diyos, na hindi po maiksi yung kamay, na hindi mo may pagkaloob pangailangan ng bawat isa, at hindi po malayo yung pandinig na hindi mo mapakinggan ang hinaing ng mga anak. Ipong pagalingin, mala Panginoon, hallelujah, makarandam katulad po ng cancer na leukemia na TB, diabetes, lahat po makaramdam ang hindi na pumapagaling ng mga doktor ng mga hospital. Palaysin mo ba na Panginoon? At bagoy mo boy ng bawat isa sa iyong makapangyarihang pangalan namin sinasaway. Ang demonyo karamdaman, demons of sicknesses and disease, demons of problems, demons of hindrances. And we live in those, cast out, cast out, cast out. In this mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang pinakamamalapan. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin dakilang Diyos. Tayo po'y lumudag ng 3 beses kasabay po ng pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Gawin po natin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos. Thank you, Lord God. Thank you, dearest Jesus.